Sa update sa patuloy na kaguluhan sa Middle East, ipinakita na ng Israel ang video ng kanilang atake sa Syria kung saan 80% umano sa assets ng Syrian forces ang kanilang winasak. Sinabi naman ng bagong rehimen sa Syria na hindi umano nila kayang labanan ng Israel kaya't handa silang makipagtulungan sa Israel. At sa Asia naman, sa patuloy na bakbakan sa Myanmar ay nanaig ang puwersa ng rebuilding grupo kontra junta kung saan nakuha ng grupo ang base militar ng Myanmar forces at marami ang sumuko. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Naglabas na ng pahayag ang Israel Air Force kaugnay sa kanilang atake sa Syria. Ayon sa Israel, ay 2 araw umano matapos bumagsak ang rehimeng Assad, ay winasak umano nila ang nasa 85% na air defense system ng Syria dahil isa umano itong banta sa kanilang operasyon sakaling maglunsad ng atake ang Iran. Sinabi ng Israel na ang Syria ay mayroon umanong iba't ibang air defense system at kabilang sa kanilang winasak ay ang mga SA-17 at SA-22. Kaya't sa pagkawasak ng mga yan ay ginawa umano nilang mas ligtas at mas madaling ma-access ang Syrian airspace. Hindi lang mga air defense system ng Syria ang kanilang tinarget, kundi pati na ang nasa mahigit 60% na kagamitan o assets ng Syrian Air Force. Kabilang sa kanilang mga winasak ay ang Su-24 at MiG-29 fighter jets. Sinabi rin ng Israel na nasa 500 target umano ang kanilang binomba at sa kabuuan ay gumamit sila ng a total of 1,800 na mga bala. Imagine mga kabayan, 1,800. Hindi inubos ng Israel ang mga assets ng Syrian Air Force at sinabi din na ang mga natitira umanong assets ay malamang na mapapasa kamay ng mga STS. Ang problema ay ganito gumamit ng fighter jets ang mga STS kabayan. Parang nakasakay lang sa kalabaw mga kabayan, hindi umano sila marunong magpalipad kaya tulak-tulak na lang muna. Samantala, matapos magbabala ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa bagong leader ng Syria, ay naglabas rin ng pahayag si Giuliani. Anya, ang HTS ay hindi pa handa para sa isa pang digmaan at ang kanila umanong kalaban ay ang Hezbollah at ang Iranian-backed Shiite militia sa Syria. At ang nasa isip niya ay kapayapaan umano sa Syria at bukas umano siya sa lahat ng kanyang mga kapitbahay kabilang ang Israel. Pero nauna na nitong nabanggit noon sa una niyang interview na hindi lang Syria ang kaniyang pakay kundi maging ang Jerusalem umano ay naghihintay. Kaya naman marami ang hindi naniniwala sa pakitang tao umano ni Giuliani at malamang na magpapalakas lamang umano ito bago gumawa ng bagong hakbang. Kung tinalo ng mga rebelde ang puwersa ng gobyerno sa Syria, sa Myanmar naman mga kabayan ay tila matatalo din ang puwersa ng junta laban sa teroristang grupo na Arakan Army. Sa ilang taon nilang bakbakan ay naabot na ng Arakan Army ang pinakahuling military base ng junta sa dulong bahagi ng Myanmar malapit sa Bangladesh. Marami ang sumuko sa hanay ng junta at ang iba naman ay tumalon umano sa ilog para makatawid sa Bangladesh at doon sumuko. At kabilang umano sa mga sumukong junta ay ang kanilang Brigadier General. Ang Arakan Army ay isang makapangyarihang ethnic armed group na sumasagupa sa junta na isang Myanmar forces. Tinalo ng junta noon ang ilang pang mga rebelde, ngunit ngayon ay tila mahihirapan na ang junta na makipaglaban sa Arakan Rebel Group. Makailang beses namang subukan ng China na awatin ang mga bakbakan, ngunit hindi ito pinapakinggan na magkabila ang grupo.